Good morning po sa inyo mga katripi at welcome po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating po mga bagong subscriber at sa mga suki na po natin. God bless po sa inyo po lahat. Good morning po sa inyo mga katripi at welcome po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating po mga bagong subscriber at sa mga suki na po natin. God bless po sa inyo po lahat at tayo po ay mag-i-spray po ng ating kalamansi. Ito yung ating pong pang pito pong power spray. Parang puli ng pag-i-spray natin para po sa ating mga inaalaga ang mga bunga. Maliit po yung ating pito. Bago pa. Maganda pa ang buga. Spray tayo mga ka-farmers, at nakikita na natin ang ating inaalagaan. Ganda ang mga natin buga. Mas makaka-menos tayo pagka po bago ang bomba. Batang pagka po bata ang kalamansi, maganda yung ganitong maliit. Sa mga bata pwede yan, ganito mga ginhawang gamitin. Dahil di po natin gagastusan, hindi tayo makaka-harvest. Importante yan tayong kapital. Itong ating power spray hanggang sa loob ay maaabot niya.
dulo. Wait. Baterya. Ito lang mga katribya. Lahat tayo naglalaro. Ito ay pambulabog lang. Natin mga insekto.
Kada tubig natin hindi nagsasawang magbulaklak ang kalamansi. Meron siyang espasyo. Bagong naaalisin. Ay puputulin. Natin naman ang fungus. Tayo. Sana kayong lahat, mga farmers. Happy farming sa ating lahat. Mga magkakalamansi, shoutout natin si Sir Bonski ng USA. Mabuhay po kayo, happy birthday Sir Bonski. At laga tayo ng ating bunga. Ganyan ang kalamansi natin. Hindi spray. Hindi siya sirain ng mga putaktis. White flies, lahat ng mga sumisira ang kalamansi. Magastos mag-alaga. Hindi mo naman inalagaan, walang matitira sa bunga. Kailangan alaga tayo ng alaga. Kung ano yung matitira, yun ang ating harvestin. Kahit na namuti ng bulaklak to mga katribya, may masisira at may masisira rin talaga. Kahit mahusay yung
pag-aalaga. May masisira. Tubig, spray, foliar, pataba. Yan ang kailangan ng ating kalamansi. Nung araw ay hindi naman po tayo nag-i-spray. Hindi uso ang spray sa kalamansi. Pero mula nang magkaroon ng pataba ginagamit ng mga farmers, dumami rin ang mga insekto. Yung ating mga hinog na bungay makapit pa. Kita na ang ating bunga. Ang lalaki ng mais. Ito na mga katribya po yung ating buko. Makikita na po ninyo dyan kung ano po yung buo tsaka po yung may sira. Nakita natin na marami po yung buo nya. Ayan po yung matitira dyan. Pero yung may mga sira, gaya nito, hindi na po siya bilog. Masisira na po yan, palalaglag. Meron po yung mga maliliit. Kaya hindi po tayo kaagad po makapagsabi kung sira o buo pag yung kalamansi ay ang bunga niya ay sinlaki ng munggo. Pagka sinlaki na po siya ng mais, doon na po natin masasabing buo o sira ang bunga. Kapag ka po siya ay ganito, meron siyang kubikong. Yan. Ganyan ang kalamansi mga katribya. Pag siya po ay ating inaalagaan, may masisira at may masisira. Isipin ninyo, sa dami po ng ibinulaklak ng ating kalamansi, maswerte po yung makapagpatuloy po siya ng kalahati. Para karaniwan ay kulang kalahati percent o kaya ay yung 1/4 o 30%. Pero sa dami po ng mga naging bulaklak po na ito, pagka napagtuloy natin dito ang 1/4 ay marami rin po yan mga katribya. Kaya nakikita naman natin sa ating pong bunga ay marami naman po ang bilog kumpara natin doon sa may sira. Kasi pagka halimbawa mas marami po ang may sira, useless din po ang ating pong pag-aalaga. Pero pag marami po tayo nakikita mga bilog, ayan, lalo pong gaganahan po ang mga ka-farmers natin na mag-alaga. Sabihin nun, ayos po yung ating gamot na ginagamit pag marami pong buo. Pero pagka ang ginagamit ninyong gamot ay mas marami pa ang sira kaysa sa buo, iba na po kayo ng inyong pong gamit dahil magsasayang lang din po kayo ng pagod. Kaya ang kalamansi, pagka po once na yan ay nasira mula doon sa pagkabulaklak at doon sa bunga, back to zero uli kayo dyan. Magpapanibago uli po kayong alaga. At sa pag-aalaga ninyo, hindi na po kagaya dati nang namumuti po sa bulaklak. Kaya ito, magbabawas pa po yan. Malalaglag itong mga may sira na ito. Kaya matitira dyan yung mga buo. Tapos yung mga buo na yan, meron pa rin po dyan mga katibya pong malalagas. Lalo na
pagka sa tindi po ng init, nagbabawas pa rin po siya ng bunga. Kaya ganyan, hanggang sa matira po yung malalaki, tsaka yung matibay po ang tampok. Yun lang po ang po pwede nating asahan, pitasin. Pero hanggang gaholin, wala pa. Hanggang hindi pa po natin po nakukuha po yung gaholin, di pa tayo nakaka-sure o sigurado ng ating pong kalamansi. Kaya may sira rin na kalamansi natin, bunga, pero marami naman po ang ating buo. Gaano kabagsik po ang insekto, isipin ninyo ini-spray na po natin to, inaalagaan. Lalo na pagka hindi po natin in-spray, lalo masisira. Pero ito, mga buo yan, buo. Ito ang may sira. Yung mga may sira, mas mabilis pang lumaki kumpara natin doon sa buo, kasi iba po ang nagiging size niya. Yan. May uod na po sa kanyan, sa loob. Ganyan ang kalamansi. Kaya ito, malalaglag na rin ito. Yan ang ating sikreto. Yan ang ating kalamansi na talagang kailangan ay tutok sa pag-aalaga, monitor sa kanyang bunga. May hapon natin birahin, maliit eh. May hapon. Tapos na po tayo mga katribya po ng ating pag-spray. Nagkaroon na po tayo ng aberya po doon sa ating hose, kaya medyo naantala tayo. Pero ganun pa man ay okay na. Next tayo pong linggo mag-i-spray. Ito kasi pagka po gamais na po yung ating buko, magwi-weekly spray na po. Hindi na tayo kagaya po ng dati na mula sa bulaklak ay twice a week ang ating pong pag-i-spray. Minsan kadalasan iba ikalawang araw. Kaya lalo na po ngayon sa tindi po ng mga insekto na kung saan ay sumisira ng ating bunga, talagang pag hindi mo inagapan, halos wala pong matitira sa inyo pong inaalagaan. Pero ganun po talaga mga katribya, tsaga-tsaga lang po tayo, at kung ano po yung matitira po niya, yun po yung ating inaasahan na magiging harvest. At hanggat hindi pa po natin mga katribya po napipitas ang ating pong kalamansi mga katribya, mananatili pa rin po yan na nakahang. Pero pagka po yan ay nasa bulsa mo na, yung pong pinagbulan, yung pinagbilan po natin, doon po natin masasabi na yun na po ang ating harvest. Kasi hindi po tayo makakasigurado kung ito ay nandyan pa, dahil alam mo na, marami po tayong mga tinatawag na mga tulisan. Tsaga-tsaga lang, at yung ating pong inaalagaan mga katribya ay unti-unti na rin po natin nakikita po yung laki niya. At nakikita ko naman mas marami naman po yung buo kumpara po natin doon sa may sira. O paano mga katribya, God bless po sa inyo lahat. Kita-kita lang po tayo po bukas para sa susunod po natin vlog. Bye bye.